Magandang umaga mga kababayan. Ako po ay nakikidalamhati sa bansang Pilipinas dahil sa korupsyon at kaliwat kanang kabalbalan, katarantaduhan at kawalang hiyaan sa kaban ng ating bayan. Pero mga kaibigan, gusto ko lang pong tumumbok ng isang katotohanan sa ating bayan sa ngayon. Okay, ang nasa background ko ay si Senator Ping Lacson. Ngayon, bakit siya nandyan? If you can read that, it says liquidation by certification. If you search that, either any platform or search platform, it will tell you that the author of the law na liquidation by certification, basahin nyo na lang po yung meaning dyan, is si Senator Ping Lacson. Okay. Now, in defense of him, in fairness, ang nasa batas niya ay halagang 500,000 lamang na kung pwede ay hindi na ito resibuhan o alam niyo, parang ipirmahan na lang yung halagang 500,000 because of the reason na I heard from sa Surgando Sasot at sinagot pa nga siya ni Senator Ping Lacson mismo through sagutan lang naman through social media na ayon kay Senator Ping Lacson ay mahirap sa side nila or in their end na alam niyo magbusisiin lahat ng gastos dahil busy sila bla 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 bla. Now, ganun ba Senator Lacson? Ba't ikaw ba gumagawa niyang personally? Ilang milyon ang kasama sa budget niyong mga politicians, hindi niyo naman sariling pera pinapasweldo sa mga yan. So, ang ibig ko sabihin, pinapasweldo naman po din sila ng taong bayan para sabihin mo na masyadong abala pa yan para sa inyo. So, here is my point, sir. Kasi sir, ni-research ko naman, in fairness with you, 500,000 lang ang tinakda mo nga sa batas na yan. Pero bakit naabuso? Kasi may butas. So, ginagamit na siya mga kababayan ngayon na ganito. Halimbawa, si congressman ganito, senator ganito, o politician ganito ay binigyan ng ilang milyon o bilyon, pipirmahan niya na lang at ginagamit yung batas na yan at naaabuso na nga. So, Senator Lacson, since you are already a senator, and aside from being a senator, Mr. Ping Lacson, is isa ka ng pro tempore. Okay? Second sa pinakamataas diyan sa inyong Senate o diyan sa Senate. Maaari ba na kung ikaw talaga, Mr. Ping Lacson, ay para sa bayan at ikaw ay sobrang linis kagaya ng iyong pinoportray sa aming publiko, sa aming mga mamamayan, maaari bang ikaw na mismo ang magtanggal ng batas na yan dahil nga naaabuso na po, mahal na senador? Nakikiayon ako kay Byron Cristobal o mas kilala kay Banat Bay na kung kailangan nating puksain ang mga nangyayaring ito ngayon sa ating lipunan, ay dapat ang ulo ang ating tagpasin. Ang masaklap na katotohanan ngayon na nangyayari ay pinaiikot-ikot nyo kami sa kabalbalan, katarantaduhan at kabobohan, kagaguhan, katarantaduhan, lahat na. Pinaiikot nyo kami na ginagawa nyo kaming mga tanga. Hindi ho kami tanga. Huwag nyo kaming paikutin na ang mga kontraktor na yan ay maglalakas loob upang sila ay mangurakot on their own. No. Ilang taon na kayong mga politiko kahindik-hindik
na hindi nyo alam ang kagaguhan na nangyayari sa inyo mismong, o may kasabihan, di ba? Happening under your nose. Nangyayari na lang yan sa harapan nyo, sa pagmumukhaan nyo. You tolerate this because of what reason? Now, mga kababayan, sa aking pakiisa na tayo ay lumabas na ng mapayapa upang questionin at tayo na ang lumines ng kahindik-hindik na sitwasyon ng ating bansa ngayon. Ako po ay nakikiisa at makikiisa na sa paglabas ng mapayapa, napakapayapa na may kasamang dasal at panalangin na ang puso ng mga korap na opisyal na ito ay baguhin ng ating Panginoong Hesus. Dahil hindi na ho talaga karapat dapat, this is not just a problem of morality. I believe that this is, or there is a spiritual implication on this already. Too much corruption. Hindi na ho sila nakokonsensya. Again, tumbukin natin ang ulo. Tumbukin natin ang ulo. Ang masaklap pang nangyayari ngayon, may circus na ginagawa itong si Senator Tito Soto. Na at some point, parang somehow, nakukonvince ako na siya ay sumusunod na ngayon dito kay Speaker Martin Romualdez ng House of Representatives. Nakakaawa po. Ang ganda na sana ng takbong nangyayari sa investigasyon ni Senador Rodante Marcoleta. Pero umikot ang sitwasyon, biglang na naging presidente ng Senate itong si Tito Soto. At bumabaliktad yung mga witnesses ay biglang nawala at biglang nanahimik sa issue. Mr. Tito Soto, katawa-tawa ka doon sa interview mo nung election period. Nasabi mo meron ka pang i-offer nung tinanong ka nung journalist. At ang sabi sa iyo ng journalist at ikaw ay biglang nagkautal-utal, sabi sa iyo, napakatagal mo na, halos 30 years kang nakaupo. Bakit ngayon lang? Mga kababayan, panoorin po natin sila, mag-imbestiga tayo. Okay? But wag po nating pabayaan pag lumagpas ito sa ating mga kamay. Mag-protest po tayo ng mapayapa, mag-protest tayo ng may panalangin sa ating mga puso para yung galit hindi mamutawi o hindi lumabas ang ating mga galit. Gawin po natin ito para sa ating bansa. Remember, it's sa Bible said that if my people will humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and heal their land. Okay, so tayong nakakakita ng wickedness na ito, let us stand up. Tinatawagan po ang aking mga kapananampalataya sa pananalig sa Panginoong Hesukristo. Let us stand up. Kung hindi tayo ang tatayo sa kasamaang ito, sino? Maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.